Gusto niyo po ba ng video ka Telegram na nakikipagkarera siya? Ayun na naman, no? Yung mga commentator dyan, no? Excited? O, pasinungalingan muna niya na hindi siya nagkakarera. Yan. Pero parang ano, no? Yun yung ano niya, china-challenge daw niya kami na hindi siya nakikipagkarera. Kung may pakita akong video. Kuya, kinakawawaan mo lalo yung, yung sarili mo. Kunin ko ulit ng ano to kasi naiya ako sa mga sa mga kabarangay natin na hindi ko alam kasi napakaganda ng pinapakita sa atin dito. Sa labas pala ganon. Parang ako yung naiya kaya parang naiya ako sa mga kabarangay po namin. Tapos yung mga katekram natin. Especially yung mga nagmahal kay Kuya. Ayan po, stop po muna natin. Heads up lamang po, in this video ang pag-uusapan po natin is tungkol nga po dito sa sa sinasabi ni TechJun na meron daw po silang video na nakikipagkarera nga po si Dave or tinatawag nating drag race doon sa kanila ng madaling araw, which is pinabulaanan nito ni Dave na hindi nga daw po siya nakikipagkarera. Pero in this video po is merong ipaparinig si TechJun na video. Hindi niya ipinakita yung video kasi hindi pa naman daw kailangan. Pero balang araw kung kinakailangan talaga is ipapakita daw po nila yung video na nakipagkarera talaga si Dave. Pero this time is ipinarinig lamang muna niya. And also, sobrang nahihiya daw po si Tekram sa kanilang mga kabarangay, sa mga taong nagmamahal kay Dave dahil nga po sa ginagawa nito. So ipagpatuloy po natin ang panonood. Actually, wala po akong dun sa mga Ang concern ko po yung sagot ni Kuya. Yung mga tanong sa kanya, misleading whatsoever. The point is, si Dave mismo nagsasalita dito. May isip na siya at kung paano niya i-process yun, paano niya sagutin yun ay nasa sa kanya na. That's what I'm answering. Yes, tama po yun. Even though misleading yung tanong or sinasabi natin na may nagsulsul kay Dave, nasa tamang edad na po si Dave at alam na po niya kung paano mag-isip, kung ano ang dapat isagot. So kumbaga, lahat ng lumalabas sa kanyang mga bibig is accountable po siya doon at responsible po siya sa mga sagot na iyon. At yun po yung mga sinasagot din po nila TechJun na mga issue. Alam nga namang yung CCTV ng bahay, umabot ho dun sa lugar nung pinagkakakarerahan, di ba? So obviously, yung video galing ho sa iba. Ayun! Hinahamon mo CCTV, Natural, walang video sa CCTV ng karerahan. May mga nagbibideo sa inyo. O paano yun? So kasi, parang lumalabas kasi na hinahamon ni Dave na ipalabas daw po yung CCTV na nakikipagkarera nga po siya. Pero yun nga po yung paliwanag detection nga, paano nga ba magkakaroon ng CCTV footage since napakalayo or hindi naman siguro aabot yung kanilang camera doon sa kung saan sila nagkakarera. Pero kahit na walang CCTV pero may mga tao naman na nag-video sa sinasabing karera na yun. At yun nga po yung sinasabi ni TechJun na proof nga po nila na nakikipagkarera talaga si Dave. Papadinig ko lang, ayoko munang pakita. Tsaka na po kapag kinakailangan. Kasi mukha pinapalabas niya, nag-iimbento ho tayo Kataram, ito lang po is to do parang tawag dito. Ang pangit ho kasi ng ganito actually. But on the other hand, ito naman ay statement ho niya. So, yun lang naman. Dando lang naman tayo. Wait lang. Ito po yung... sabihin nyo, nagsalita lang po ako. Hindi, pero hindi ko muna ipapakita. Nandado sabi? Baka nga di mo pa ito napanood First time. Sige. Yun, Kinilabutan si Okay, Tekram. natatakot. Hintayin natin. Public po ito? Public footage po ito. Balik na sila.
Ayun. Ano mo? Oh, sinong niloloko mong hindi ka nagkakarera? So yun po guys, pinarinig lamang po nila Tekjun po yun. Pero video po daw talaga yun na nakipagkarera si Dave, at kung kinakailangan na ilabas nila iyon someday or balang araw, is ilalabas nila iyon as a proof nga po na totoo yung mga sinasabi nila na nakikipagkarera nga po si Dave ng madaling araw, which is alam naman po natin na napakadelikado po talaga kapag sinasabi nating drag race, since kapag ganoon po kasi wala talaga yung mga protective na mga gear like mga helmet or something na pang protection sa katawan. Kasi ako mismo nakapanood po ako ng ganoon dati kasi nagtatrabaho po ako dati sa isang gasoline station, at sa harap po namin mismo, usually panggabi kasi yung duty ko, ako po yung naka-assign sa gabi. So usually yung mga kabataan doon mismo na gumagawa ng drag race sa harapan namin. Kumbaga doon sila tawag yan, nagkukumpul-kumpulan, doon sila nagsa-start ng drag race pa, which is ako mismo nakita kung gaano kadelikado kasi napakalakas ng takbo, tapos national highway pa yung sa amin dati. So may nadisgrasya nga po dati, hindi ko nakita, pero may nadisgrasya po dahil nga po sa drag race na ginagawa nila. Kaya nakakatakot po yung ganun. Tapos napakasarap ng tulog nila ng Tekram family, ng Manassas family, tapos hindi nila alam na may nangyari na palang masama sa kanilang tinuturing na anak. So mabuti na lang is wala pong nangyari na ganoon kay Dave. Kaya magpasalamat pa din po tayo kasi nga po naging ligtas siya sa ginawa niyang drag race, which is sana hindi na maulit pa kasi napakadelikado po talaga. Boom, boom, boom. Huli, may resibo. Oh. Alam nga namang makita ko sa CCTV ho yun. So malamang tinutukoy po niyang CCTV lang doon, to be specific. Yung very confidential, is yun lang yung lumalabas ng madaling araw. Sino ba nagsabing alam ko yung lumalabas ng madaling araw, yung magdo-dawn watch. Yung madaling araw. Pero ang point kasi doon, wait lang, si July Punil sabi niya, maganda ba? Yung po lumalabas, yung yung anong oras na umuuwi, yun po yung punto doon, yung anong oras na nakaka-uwi. Wala na sa oras yung pag-uwi. Di ba? Paano kung may nangyari sa kanya dyan? Yun nga. Di ba? Di mo naman alam yun eh. Alam mo ba to? Hindi. Oh. Yun nga po yung sinasabi ko na walang kaalam-alam sila Dave, sila Tekram, napakasarap ng tulog nila. Tapos di nila alam na meron na palang nangyayari sa itinuturing nilang anak. At yun, napakadelikado po kasi talaga ng drag race na yan. Kaya nga nagtanong ako yung ko. Alam? Isa lang to. Isa lang to na nabidyohan. Oh. Alam niyo po sa nangyari, parang wala po akong mukhang iaharap sa mga kabarangay po namin dito. Parang nakakaya po sobra. Especially yung mga yung mga ninong and ninang. Parang ako po yung nahiya talaga. Nakakahiya po talaga yung ganun kasi perwisyo po kasi yun sa sa community. Dahil maingay po yun madaling araw, so maingay, and usually pa yung mga motor nila is mga tinatawag na bora-bora or yung pinalitan yung tambucho ba, tapos yung tambucho is napakaingay ng tunog. So nakaka-perwisyo po yun ng mga tao sa paligid, especially kapag madaling araw na mas lalong naririnig po yung ganong kalakas na tunog. At yun, nakaka-perwisyo din po sa kalsada, since kalsada po yun, so maraming dumadaan. Tapos andun sila nagre-race, so napakadelikado. Dami namatay dito sa amin, drag racing, sabi ni Clarice Caso. Recently lang, 3 estudyante. 2 babae, 1 lalaki nagde-drive. Tapos dito. Oh, tapos yung lalaki, yung 2 babae patay. Instant. Doon sa video, talagang duguan yung 2 nakalatay sila doon sa sahig. Oh. Tapos yung lalaking kasama nila, piyak yung ulo dito, umiiyak siya. Ayun po, yung tinutukoy po yata nila is yun po yung isang driver na lalaki, estudyante pareho. Tapos 2 back ride na babae, kung saan nga po is parehong namatay yung 2 babae, tapos yung lalaki naman is dito. So napakadelikado po talaga, kahit nga yung nag-iingat ka sa pagdadrive ng motor, or kahit hindi motor, nag-iingat ka sa pagdadrive, mahina yung takbo mo is nadidisgrasya pa nga, how much more pa kaya yung drag race talaga na
di mo alam kung gaano kalakas na yung takbo, umaabot na ng siguro 150 pataas, which is mahirap na pong kontrolin yun. Kapag mataranta ka na is talagang may pupuntahan ka. Kaya sana hindi na maulit pa yung ginagawa ni Dave. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin natin na reaction video. God bless po at bye for now po.